Ay, good morning sa inyong lahat dyan, mga kaibigan natin. April 5, 2015. And of course, babatiin ko kayong lahat dyan. Happy Easter! Yung mga nag-Easter egg hunt dyan sa May Park for all their family events. Yung mga galing ng simbahan. Happy Easter po sa inyong lahat diyan. Siyempre, bisyo ito. Kayo nakikinig sa Radyo Filipino America. Dito po ang inyong kaibigan, DJ Sky, ngumangawa na naman sa aking programa Linggo-Linggo. Every Sundays from 8 a.m. to 11 a.m. Broadcasting from the western coast of the United States. Siyempre, saan pa? Dito po sa beautiful city of Southern California. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali, magandang linggo, magandang malapit ng Lunes sa ibang bansa. Sa ating mga tagapakinig dito sa Radyo Filipino America, ito po ang iyong kaibigan, Sinofi, kundi si DJ Sky. Bumabati na naman to ang iyong kaibigan, Happy Easter. Sabi nga nila diyan, Happy Easter to everyone. Paulit-ulit yan. Baka sabihin nila, hindi ako bumabati. Yung mga nagsisimba niya na maaga, yung mga magsisimba mamaya ng mga alas 10, yung mga magsisimba ng mga alas 12, at mga kagaya kong nagsisimba sa kanilang puso no matter what. Ang mga iba-ibang topiko natin. Siyempre, marami tayong mga topiko. Marami tayong tatalakayin. And ano pa ang topiko ngayon? Ang topiko ko ay ang topiko. Marami kasi mga maagang magsimba yan. Ang aking topic ngayon na April 5, mga tattoo. Ano sa palagay nyo mga kaibigan ang topikong tattoo? Bakit kaya? Ano sa palagay niyo? Kung kayo bibigyan ng libreng tattoo, magpapatattoo ba kayo? Ano sa palagay niyo? Bakit nagpapatato ang mga tao? Ano kaya ang mga kanya-kanyang dahilan? Siyempre, iba naman yung tattoo na si Juan. Daplen! Iba naman yun, si tattoo eh. At tinitingnan ko yung aking Facebook at ka-on ko lang kasi yung Skyroom. Siyempre, andyan yung mga masusugid na mga taga-subaybay natin ng ating programa. Kagaya ni Ate Flor. Si Miss J. Si Ver. Si Lou Dumlao. Si Vicky of Simi Valley. Ang pinsan ko si LV of Virginia. Dami nila dyan, ang aking kapatid, Mira Mesa, my sister Melly, nga pala, birthday nga pala niya. Birthday celebration ng aking kapatid nga pala dyan, sa Mira Mesa. Hello, my sister Melly and the rest of your family dyan. Ating magse-celebrate yata sila dyan sa may simbahan nila, dyan sa may malapit sa Activity Road. Yung mga kaibigan nating mga... Siyempre, Easter Sunday ngayon. At may mga, hopefully meron tayong mga guests na darating manggagaling ng Los Angeles. Yan. May mga tropang pupunta rito and they should be on their way.
Ay, nakikinig na yan, bumabiyahe na yan. Sa aking mga kaibigan, diyan sa Hacienda Heights, sa West Covina Corridor. Ay, mga dumalo ng mga birthdays kagabi. That was a birthday celebration hosted, birthday celebration for Miss Candid Carey, by the way. And it was hosted by Dr. J. Villanueva. Diyan. Ang aga, nabubulol na ako. Diyan sa bahay ni Dr. J. Villanueva, hosted by Dr. J. Ang kanyang kapatid si Rocky. At ang mga dumalo, mga kaibigan, kaibigan niya sa church ng Cornerstone Baptist Church dyan sa may Los Angeles. Membro ng kanilang simbahan, si Michael. Hello, Michael. You wanna say hi to Shai? Sige, talaga matutrouble na naman tayo dito. Michael, say hello. Sige na, say hello na nga lang. Sila, mga dumalo, sila Irene, si Ron, si Vicky, sino ba yun? Kapatid ni Helen. Si Basyon, si Lagring, sino pa yung mga dumalo kagabi? I'm trying to go through the faces. Si Evelyn, kaibigan ni Irene. Talaga namang yung talagang karaoke singer talaga itong si Evelyn eh. Binanatan ka agad ng I am in the New York state of mind. Talagang natulala yung mga tropa. But it was nice to have the guest, friend of Irene, si Evelyn, singing for the karaoke for the rest of the crowd, for the rest of the guest ng birthday party ni Candid Carey, hosted by Dr. J. Villanueva. Ayan. Sino ba? Did I miss anybody? I hope I did not miss anybody dyan. Si Lagring, si Basyon, si Vicky, si Ron, si Luz, sino pa? Si Evelyn. And of course, ang host si Dr. J, at saka ang kapatid niya si Rocky. Sa amin yan, Domingo Sabet. Maagang gumigising yan pag Domingo Sabet. Domingo Sabet. Diyan sa Bigan City. Ang pag-ibig pagkasi hanggang may Siyempre, babatiin ko yung mga nasa Sky Room sa Facebook. Andyan yung mga regulars talaga dyan, mga masusugid dyan eh. Madaling araw pa lang, gumigising na sila si Flor, si Miss J, at saka si Ver. Gumigising na yan eh. Hindi na natutulog kung minsan yan eh. Ay, hello, si Ate Flor, si Miss Janet, si Ver. Ulitin ko ulit yung mga pangalan dyan kasi mga regulars na yan. Si Lou Dumlao, si Vicky of Simi Valley, si LV of Virginia, sister kong si Melly, ganyan. Kaya mga kaibigan, siyempre, ang aga-aga nilang gumigising, siyempre pagbigyan. Kailangan batiin ng ating mga kaibigan, mga regulars yan, mga regulars natin. And syempre, we like to thank the Grace for this special day. It's a happy Easter day where everyone is a renewal of your faith, renewal of the family. This amazing grace for all of us, to all my world listeners of Radio Filipino America, who are listening to DJ Sky on the air. We ask for your blessings, Lord. We ask
for your guidance, for your spiritual nourishment, that we may blossom, we may fulfill all your wishes for us to be of good person in our community. This we ask in our Lord. Amen. Happy Easter. Ayan. See, it's very solemn, of course, because it's Easter Sunday, although it is a celebration. Ganyan. For a renewal of those things. Anyway, sa ating programa ngayon, April 5, tinatalakay natin ang mga topiko ng mga tattoo. At syempre, andyan na yung mga regulars natin sa Skyroom. May nakikinig na sila kaagad eh. At syempre, nagpapasalamat ako dyan sa mga regulars. You are the ones that makes me get up early in the morning. Get up and crawl out of my bed and look at an early morning renewal for myself, broadcasting to the whole world. Ayan.
Siyempre mga kaibigan, meron din tayong mga guest other than yung ating programa at ating main topic which is mga tattoo. Ay, may dala pa akong may dala pa for the benefits of those ones that really cannot reconcile themselves with mga tattoo. Eto, may nabili ako mga ano ito, yung mga gusto ng temporary na mga tattoo, yan. Kasi meron nabibili para sa medyo conservative, sabi nga nila. Yan. Kasi yung exposure natin sa Pilipinas kasi noon Ato, dumating yung mga tropang Los Angeles. Yung ating mga kaibigan diyan, hello, happy Easter daw sa aking kapatid si Becky, ang De La Vega family ng Sacramento. Jojo, si Jai, si Kyle, sino ba? Ayan, nako, binabati ko ang buong De La Vega family ng Sacramento. Ang aking kapatid si Orly, si Jackie, si Shahira, ang mga Danke family. By the way, I wish to extend my condolences to the Danke family for the passing away of Alvin's father, Mr. Florencio Danke. Last Friday, passing away of Alvin's father, Florencio, the late Florencio Danke. May you rest in peace. And in behalf of Danke family, Alvin, Shirley, Cheral, Sherwin, and Irwin, we extend our family condolences sa ating mga kaibigan dyan from the West Sacramento District. Ayan, dumating na yung aking mga kaibigan. Ito, kapupulin lang nung limo dyan sa tabi At gaya ng sabi ko, I'm gonna cue one more music. At saka yung guest natin, pakakantahin natin. Ito, may nakasalang ako dito May full band, may banda rito Kaya pakakantahin natin yan Kaya I set up something here. Alam mo naman si DJ Sky, kung ano-anong ginagawa dito, kung ano-anong mga niririg dito. Naguging full studio ito. And also si Ate Ginger and Attorney Bautista, mga nakikinig dyan, siyempre. At bago ako magpatugtog ng isang music, eto naman, isang plug muna natin, siyempre. Isang plug natin. Sa inyo mga kaibigan nakikinig po dito sa Radyo Filipino America, kung kayo'y nangangailangan ng federal tax preparation, magsadya po dito sa General Tax and Financial Services. We offer our listeners free state income tax preparation. You pay only for the federal return or you get a $50 discount, whichever is higher. Or kung sino mas matangkad. You heard it right. Free state return preparation or $50 discount, whichever is higher. This offer is valid only up to April 13. Alam niyo naman yung dreaded April 15 deadline ng tax filing dito sa US. Kaya magsadya po kayo dito sa General Tax and Financial Services na matatagpuan po dito sa 550 East 8th Street, Suite 11, National City. Tawagan po si Ate Ginger sa front office. Ang manager natin 619-649-0069. Ang telepono po ay 619-649-0069. Kaya magsadya kayo dito, sumilip na rin po kayo dito sa Radyo Filipino America dahil ang radio, ang station ay andito po sa loob, makikita. At saka dumungaw kayo, kumaway din kayo, ngumiti rin kayo siyempre. Lalo pa kaming ngingiti mga broadcasters pag magdala kayo ng merienda. Ayan. Kaya magsadya po rito sa General Tax and Financial Services para po before ng deadline natin ng tax filing. Ayan. So I got that out of the way. Papatugtog ako ng sandali rito at yung guest natin nagpuli na yung limo Ayan na. Kaya andyan na. I think Kuya Eddie is supposed to be here also. Sabi niya hahabol daw siya Kaya anyway, I got everything set up here. Alam mo naman ako kung ano itong mga niririg ko rito. Kaya meron tayong, we gonna ask one of our guests, aside from our theme of tattoos,
Kayong mga galit sa tattoo, meron akong temporary tattoo dito. Gusto nyo para sa mga talampakan ninyo, sa mga ano nyo, kung gusto nyo magpatato rito, pwede ko kayong bigyan ng tattoo. Ito, libre pa. Ayan. Siyempre, ako maglalagay ng tattoo nyo, siyempre. Na ganyan. Gusto nyo dito sa leeg, dito, ganyan, meron tayo mga kwan dyan. Kaya marami akong libreng tattoo na ganyan para malagyan kayo ng tattoo. Ganyan. Anyway, kayo po nakikinig sa Radyo Filipino America, April 5, 2015. Happy Easter to everyone out there sa Pilipinas, sa Dubai, sa Hong Kong, sa Afghanistan, sa Ukraine. Kumusta na ay dyan pala sa Russia. Si Mr. Putin, oo. Siyempre, kukumustahin din natin. Pati mga kaibigan natin at mga kaaway, ganyan. Kumusta na yun. Sige, patugtugin muna natin to at i-set up natin ang ating mga guest dito. Tingnan natin. Ay, mga kaibigan natin, yan. Siyempre, patugtugin muna natin ang ating Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pintig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula ng matanto na balang araw iibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Umihinto sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo. Numingiti ng kusa aking puso, pagkat nasagot na ang tanong. Nag-aalala noon kung may magmamahal sa akin ng tunay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. At hindi pa ako umibig ng gantuan. Nasa isip magkasama ka habang buhay. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay. naririnig yun naman anong kanta, di ba? Ngunit Ikaw, kaya magiging kayo kasi ang dami akong bisita eh. ikaw ang pag-ibig na binigay Ayan, akin ang marami tayong bisita ngayon. biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw.
Siyempre, umaandar din yung video ko dahil ipopost ko na naman ng YouTube yan. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Tiyaya ka sa buhay ko. Ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Sabi nga nila, mga kaibigan, Pag-ibig ko'y ikaw. okay, mga kaibigan natin, meron marami tayong mga bisita dumating. Nagpulin yung limo galing sa Afghanistan. Yung driver natin dyan, mga kaibigan natin, andyan na rin nakikinig dyan sa Skyroom sila Ver, sila Miss Janet, si Ate Flor, si Lou dito sa monitor dito ay mayroon kong isang monitor dito kasi para makita ng mga guest ko kung sino yung mga andun sa Skyroom. Doon nakikita nila dyan sila Ver, ayan, yung mga regulars yan yung kapatid ko pala nakikinig pala si Becky de la Vega ng Sacramento. Saan dyan sila lahat kaya makikita ay si Lou Dumlao is also in the room. Yan siya, nakikita ka ng mga guest. May screen ako dito, may monitor ako dyan. Kaya dito nilusob ng Divine Word High School, Class of 7-0. Sinulusob namin. Ito po, i-introduce ko ang aking mga guest ngayon, habang tinatalakay natin mamaya. So we go on and off sa ating theme na tattoo. At saka mamaya, meron din tayong mga questionnaire sa isang mga guest natin na ito. So, on my right, because we are videotaping para sa YouTube channel natin, on my right is Dr. J. Villanueva. Ayan. Siyempre, kakaway nun sa... Ayan. Naka-open ang mga mic nila. And then, on his right is Miss Candid Carey. Ayan, the birthday celebrant. Oh yeah, good morning! Good morning to everyone. Yung mga friends ko dyan, no? Si Janet. I'm here again. I was here last two Sundays ago. Yes. I was here. Now I'm here again with my batchmates and thank you for Siyempre. being here. Okay. So, good morning to everyone out there. And also on the right of Miss Candid Carey is Vashon. Ayan. Also visiting from Kawayan. Hi, good morning and happy Easter. Yeah, ba? Happy Easter. Sunday, Easter pala, Easter Yes. Sunday. Easter ngayon. Easter Sunday pala ngayon. Yes, kaya ito mga guest natin ngayon po, April 5, 2015. Dr. J. Villanueva is, can you tell us a little bit about yourself, Doc? Yan. Okay. Para warm up muna. Good morning po sa mga listener. Ako po si Dr. Juventino Villanueva, practicing pediatrics at Pasadena, California. And do I have to go to my background now? Not yet, but para warm up lang, i-warm up natin si Doc. Okay, good morning muna. Mamaya, ma-interview tayo. Ma-scrutinize tayo. Okay? Mag-grill ka. Alright, okay. And si Kuya Eddie, dapat andito siya sabi niya na susulpot daw siya. Sabi niya kanina. And umpisahan muna namin isasali ko na rin sila doon sa tabi ko kung tattoo muna bago natin i-grill si Doc sa kanyang career as a pediatrician practicing in the greater Los Angeles area. Siyempre Hacienda Heights based, pero alam mo ng Los Angeles, it's a multicultural community, kaya andun siya. Lahat, sasakupin niya lahat dyan. So, tatalakayin natin ang kanyang career from the time na umalis siya o naglayas siya sa Vigan City. Anyway, so, let me see, sa tattoo. Isasali ko na rin sila sa discussion na tattoo, di ba? Ano mo sa palagay mo, Basyon, ang tattoo? Ano sa... Hindi, unahin mo na dan si Miss Carey pala. Ano sa palagay mo ang tattoo? Maraming klaseng tattoo yan. Yan, okay. Of course, maraming klaseng tattoo yan. Yeah. Ano sa opinion mo? Parang
piercing, yung ginagamitan ng needle para lang magkaman, and then design, something like that, body different art. colors. Correct. Yeah. It's just like body piercing yun eh. Oo. Parang ano, di ba? Oo. Tattoo. Kaya, ano sa palagay mo, yung karamihan sa atin, pag sinabi mong tattoo, naku, huwag kang magpapatattoo. Anak, wag. Ganon. Maraming impressions na gano'n Impression. Ano sa palagay mo, Doc? Bakit ganon ang impression sa atin? Kasi ang pagkaalam ko, masyadong primitive eh. Pag may tattoo ka, parang naggaling ka sa Bilibid. Ex-convict. Kaya, anong bago ngayon? Yan ang gusto ko malaman. Ba't na ang dami na? Parang ano na. Parang fashion na, parang in demand. Actually, yung ano yan, sabi pa nga nila, pagka meron ka daw tattoo, Sputnik gang ka. Parang Sputnik. Sige, okso. Sige, okso. Yung mga ganyan. Yung mga naka-standby ba, na pagka nakita mong nakatattoo, ay matatakot ka. Because yun ang perception ng mga tattoo before. Correct, yes. Yeah. Ikaw, Vasyon, ano man namang experience mo? Ano sa palagay mo yung tattoo naman? Ikaw nagpatattoo ka na ba? Hindi pa? Oo. Ay, si Kari, isa pala dito may tattoo Sino sa palagay nyo? Kayong mga nakikinig dyan, andyan si Dr. Villanueva, andyan si Candid Cari, andyan si Vasyon. Sino sa kanilang tatlo ang merong tattoo na nakikita namin ngayon? Ayan. Kaya hulaan ninyo. Hulaan nyo. Door prize. Meron kaming pintuan dito kaya yan ang door prize namin. Tama yung sabi ni Dr. Villanueva na ganun din ako sa Pilipinas nung pag sinabing may tattoo. Yung galing ka nga ng preso tattoo dahil nakikita ko dun sa Vegan City. Katabi namin yung yung jail. Doon si Mr. Balbin pa ang ano noon, ang warden. Ngayon ang warden ngayon yung kaibigan kong ka-eskwela ko. Siya ang warden ngayon. si Vicente. Siya ang warden ngayon doon. Anyway. May tattoo ba siya? Ha? May tattoo ba siya? Yun ang hindi ko alam. Pero marami. Pero throughout those times, di ba, na-find outan silang tawag nilang Iceman in 1991 yata dun sa The History of the So they found out nadig nila ito sa archives 4,000 years ago may tattoo na pala. Itong si Otzi, the Iceman na tawag nila, they dug him up, nakuha siya, in-examine siya. Meron siyang 58 na tattoos all over his body, and it's 4,000 years ago pa. So that dates back in mga times na yon. So cultural and religious anong mga nakikita niyo mga klase ng tattoo when it comes to religious yung face ni Jesus Christ. Yes, that's very popular. Very popular lalo na pagka kasi minsan very prominent yan pagka Easter, mga Holy Week. Kasi nakikita mo yung mga nagpepenitensya, minsan marami talagang tattoo sa likod. Like yung face ni Jesus Christ, crucifix. So, yung iba mas sophisticated pa nga. May nabasa pa ako na yung pagkatato napakaganda kaya pag lumalaki yung muscle talagang gumagalaw yung gumagalaw yung mukha yung yung may motion. May motion. Yes. Very artistic talaga ang mga lumalabas na tattoo ngayon. Yung mga modern pa baka yung mga sinasabi mo mga yung penitensya plugging pag hinahampas na ganoon gumaganon pa yung tattoo ano ba ganun? Wait, oops! Ano sa palagay mo, Doc? Ano sa palagay mo yung bakit ano naman nakikita mong karamihan na klase ng tattoo naman? Usually may pangalan, baka yung mahal nila o ayun, may symbol siguro kaya yun. Ano sa palagay mo yung yun kagaya ng sinabi ni Doc yung tattoo na yung you express your feelings yung I love you Lisa or I love you Maria. Yes. Ano sa palagay mo yon? Ano sa palagay ninyo yon? Ako yan, expression yun ng kasi sa dami nakikita ko kasing ganun yung parang ina-express niya talaga na yung pagmamahal sa isang tao or ayaw niya kalimutan. Okay. Parang ako, ang yes. ang nakalagay sa akin,
Beloved Carrie. Beloved Beloved, Carrie. talaga. Kasi, alam mo kung bakit? Yes, DJ yes, yes. Sky? You tell us. Yeah, you ang tell. reason niyan is, kasi may nagtanong sa akin kung bakit daw yun. Oh, okay, Kasi okay. sabi ko, kasi if something happens to me, Yes. at hindi ma-identify ang katawan ko, or whatever, at least nakikita nila Nakikita sa paa ko, nila. may pangalan ako. Oh. Na ako yun. 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 Wala. Tapos may personal mark, kumbaga sa kwan Personal sabi nga identification, nila bakit daw hindi yung pangalan ng asawa ko ang nakalagay. pinatato mo. ko. Bakit hindi naman siya ang may-ari ng katawan ko? Ako Interesting. I mean, something like that. Kung gusto ko ipatato yung name niya, ay dito sa may puso ko, doon. Yung yun na. Ibang klase yun. Kaya lang, ang problema, kasi yung mga iba kasi, Problema. kunwari, Oo. like for example, yung mga ibang kakilala ko. I love you, yes, I Tony. love you, Tony. Or Yeah, yeah. ipapatato nila yung name nila somewhere sa Yes, part yes, ng yes, yes. bali. Oo. And yet, pagka naghiwalay sila, yun. Yun. Pag naghiwalay sila, DJ Sky, Ano ngayon ang mangyayari? pinapa-erase nila. Hindi ba sakit? so, mahirap yun kasi it's not permanent. I mean, so Hindi nilalagyan na ng score na Tony 1. Tony 1. Okay. Baka Candid Carry 2. Papalitan na naman ng ibang name. Papalitan. So, another tattoo na naman yun. Something like that. Or kung gusto mo naman, siguro, ang maganda dyan, Oo. name mo, kunwari. Okay. O, DJ Sky. Ang Alright. susunod, parang random ba na, itatatano na lahat yung mga names. Ano sa palagay mo yun, Doc? The other aspect, bago natin, sundan mo natin yung sinasabi ni Miss Candid Carry nga na, halimbawa, let's say, I love you, Maria. Nakatato sa aking, kung saan man nakatato yun. Sa puwet mo. Sa puwet ko, na ganyan. Sa biyahin ko. Bago, hindi kami nagkatuluyan or something like that. Siyempre, ano na naman. Or I love you, Penoy. O gano'n. Bago susunod, balot naman. Kaya show out. Ang daming mga kuwan eh. Ang daming mga lumalabas na, ayun, the dilemma of that, wala akong tattoo eh. Kaya nagdala ako ng temporary tattoo eh. Magpapatato ako. Alam mo minsan yung ako I am really curious about what is tattoo before, but alam mo ang gusto ko talaga noon magpatato. Noon pa, baliit pa ako, nakikita ko na eh. I don't know when I reached my senior year, that was the time I decided to have the tattoo. Kasi ang ano ko naman, ang reason ko for that is that it's an art. Parang, Yeah. it's a beautification adornment. That's only the reason why na nagpatato ako. It's for the sake of art, not for anything else. Parang, kasi siyempre sa amin kasi bilang sa aking faith, gano'n. Parang we do not really go on that. But then, wala naman kasing sa sinasabi wala naman kasing sinasabi sa Bible na it's outwardly na it is a sin okay. Kasi that's a very it's not a heads-on issue on that. So parang ako naman, yes, for the sake of beautification, body adornment, something like that. And ang mga iba kasi, DJ Sky, one of the reason why nagpapatato sila is, lalo mga kabataan ngayon, minsan peer pressure Peer pressure, expression, yes. Rebellion? Yeah, sometimes rebellion. Oo, I think that's one of the reason why na ang mga iba talaga Tsaka pag galit talaga sa mundo, parang patato nga ako. Patato na ganyan. Parang punishment sa sarili. I don't know if it's... Actually, yung dalawa kong anak, my two sons in LA, Bam and Ryan, we made a pact. Kaming tatlo after my relationship went sour, magpatato kaming tatlo. So nagpatato sila ng dalawa. So yung last name dito inilagay yung last name namin, Barcena. And then I was next. Kaya I will get the tattoo eventually, pero not necessarily dito kasi kuminsan pag naka-dress ka na you don't want it visible na ganyan. Alam mo naman, dito ipapalagay ko rito. So I'm the remaining one. Silang dalawa nagpatato na ng Barcena gano'n. So sabi ko magpatato na ganyan. Again, going back to the perception.
Pag nakita yung tattoo kasi sa society Yeah. masama yung tingin Let's say si Doc nag-a-apply na pediatrician sa Mendocino County. Baka makita ka agad yung tattoo. Ano sa palagay mo, Doc, ang mangyayari kung mag-a-apply ka? Makita na yung tattoo mo, yung agila. Kung minsan, I don't know kung this is a form of discrimination kasi mga employer kung minsan they don't hire somebody with May tattoo. Yeah, with tattoo. O yung isang medical assistant namin, tinatakpan niya yung tattoo niya sa kamay. So, kung baka disadvantage sa kanila yan pag pag maipit yung employer. Yan. At saka ako din nung sinabi nila sa akin, naku Ate Carrie, when you go abroad, huwag mo ipapakita yung tattoo mo, baka mamaya ano mo sabi nila, baka that's one of the reason, baka hindi ka papasukin or whatever. Yun ang sabi nila sa akin noon. Yeah. Lalo na pagka, well, I don't know what they are thinking about Sa that. Pilipinas, malakas yan Pero dito sa Estados Unidos, naging accepted na. Kasi ang isang mapapansin mo pa, yung mga galing ng Desert Storm, galing ng giyera, yung mga military, ang lalaki ng mga tattoo Yeah. Almost half body na mga tattoo nila dito, karamihan dito. Na ganun, hanggang dito na. So it is acceptable, it seems like. During my time, pag may tattoo kang malaki, yung sa kanila, yung all wrap around na ganun okay na galing ng Iraq at mga Kaya accepted na sa military, it seems like. Pero usually naka long sleeve sila na ganyan. Yeah. Ikaw, Basyon, kung papupuntahin ko yung taga-tattoo ngayon, libre, magpapatato ka ba? Hindi. Bakit? Ano sa palagay mo? Conservative yan Kaya? Tatato, yan. Bibigyan ka pa ng 100 tickets ng lotto. Grabe yan. Ba? Incentive yun para magtato. Hindi ka pa rin magpapatato. See? So, kanya-kanya ibang yan Ano ngayon, balikan natin kay Doc. Ang ating pong guest sa DJ Sky on the Air, mga tropang taga Los Angeles. Ayan. Nilusob tayo ng mga Los Angeles dito. Andyan, nakaparada yung limo pa dyan sa labas Ang aga kang pa namin guys. Si Dr. J. Villanueva, a practicing pediatrician ng dito sa Hacienda Heights, basis on Hacienda Heights, and practically covers Los Angeles area. At saka ang visiting classmates namin si Candid Carey, who's also pretty active sa kanyang Baptist ministry. At saka si Basyon, who also in the medical care profession dito sa Los Angeles area. Ngayon, balikan ko kay Doc. Doc, ano naman yung mga dangers ng mga tattoo when it comes to medical aspect of it? Naman ganyan. Sa mga tattoo. Well, concerned about getting some infection like hepatitis B. Yes, okay. Make sure it's sterile, yung mga gamit nila. Gamit nila, So, yun lang naman ang concern yan, yung getting infection, make sure it's not hepatitis B. Oh, I see. Tsaka yung mga may HIV ba yun? I think it's one. Blood, Kung Even- yung patient na ginamitan niya muna may Even HIV, baka may transfer sa kanya, Yeah, kung hindi niya yeah. na-sterilize. So, may Even yung STD, they say that if you are not hygienic enough, Right. yung pag tattoo, those cases. because of the blood, Na ganyan. yung mga minsan mga injectable kasi minsan yung ginagamit nila, So, like for example, injection, don't share your no, syringe. ang tattoo kasi they use needle, Yes. the needle. So if hindi na sterilize yung needle, or they are not very hygienic. Yes. Those who are giving tattoos, yun ang mga instances where they are yung mga transmissions ng mga natatransmit na mga kinds of diseases. Ganun. Kasi yung blood na lilipat na yan. oo. Pero sa kultura ng Pilipino, tayo po talaga sa dinuguan, kahit blood yun, hindi na natatransfer yung Ay, hindi. Masarap pa rin yung dinuguan, oo. At saka, Loto yun. hindi lang yun, bawal ang dinuguan kung walang puto. Siyempre. Hindi pwedeng Oo. Siyempre naman, may partner talaga yan. Oo naman. Puto pa rin. Anyway, ang ating guest po si Dr. J. Villanueva, pediatrician ng based in Hacienda Heights, Los Angeles area. At saka, nga pala, ay ibrabrag natin. Uy, single pa itong namin, itong kaibigan namin to. Single pa, kaya
Huwag kayong masyado mag-click sa Facebook, baka magdagsaan yung sa Facebook. As ating si Miss Candid Carey, visiting from the Philippines. As saka si Basyon, also a practicing, a medical professional also in Los Angeles area. Ayan. By the way, Candid Carey is also a registered nurse na dating OR nurse, Medical City, way back, bago naglayas papunta ng Middle East. Nagwalay ko na. Lakwat siya. Anyway, yan po ang tinatalakay namin. Isinasama ko sila dito sa topiko nating tattoo. Para may sama natin makuha natin yung mga opinion nila. We can share it to ating listeners. And for the meantime, I'm gonna play one music. And then para naman may break kayong mga andyan sa Skyroom, chime in yung mga opinions ninyo sa tattoo. Ano sa palagay ninyo ang mga tattoo na kanyan? At ano ang gusto nyong itatato sa inyo? At saang parte ng katawan ninyo ilalagay ang tattoo? At kaya sino maglalagay? Kung gusto nyo, si DJ Sky volunteer maglalagay ng tattoo. Pacquiao. Ay, tattoo. Pacquiao. Oo. Oo. Pacquiao yung tattoo. May nabibigay sa iyo eh. Pacquiao na. Ba sumusuntok pa yan? Pacquiao. Oo, may second. Baka libre ka na sa Las Vegas. Oo. Libre na. Anyway, ayan po, patutugin ko muna ang music dito. Kayo po nakikinig sa Radyo Filipino Amerika dito sa programa ng DJ Sky. Sky on the Air. Atong mga kaibigan. Siyempre. And we have Sarah Geronimo with Kilometro. Off the air. Ang pag-ibig lumalalim, tila ka sa kalang layo at di ka na matanaw. Pero pag humahaba ay lalo kitang sinisigaw. Bangking ang lakot, walang takot at tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa mang dako'y pinatang isakan. Ikaw lang ay makapili. Gagawin ko ang lahat upang sa ulit, sa ulit, sa ulit ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometro tayo. Kilometro tayo. Kilometro tayo. Sumasalungat ang daigdig at tayo'y di magkasalubong. Dapat na ba akong makinig kapag dala na sa daluyong? Inano din ako sa halos hindi ka na matanaw. Pagtapos mapalog ng galos, ikaw pa rin ay ikaw. Bangking ang lakot, walang takot at tatawirin. Kahit alon ay umabot sa papawirin. Sa mang dako'y pinangako ang kakarating. Ikaw lang ay makapili. Gagawin ko ang lahat upang sa ulit, sa ulit, sa ulit ay tayo. Kung kailangan kong tahakin ang kilometro tayo.
Ayan, ating mga guest, si Dr. Villanueva, si Candid Carey, at saka si Vacion. They're visiting from Los Angeles. Ang aga nilang gumising eh. Alas 4 pa lang gumising na. Galing kami ng party kagabi. Sa kanila, may party pa. Our generous batchmate, si Dr. Villanueva, hosted a birthday party for Candid Carey. Tinan mo naman ang naming host dito sa Hacienda Heights. Kaya madalas kaming mga batchmates sa Hacienda Heights. Thank you, Doc. What do you have to say? You're welcome. Anytime. Doon tayo mag-party. Ha? You're all welcome. It's always a special treatment. Oo. Kaya, syempre, binagayan ko na rin. Nagdala na rin ako ng sound system. Kompleto. Yeah. Alam ba si DJ Kaya Sky? kompleto. Alam mo naman si DJ Sky, surprises. Kung ano-ano Puro mga surprises. maraming ano. Saka mamaya, pakakantahin natin si Miss Candid Carey dito para kung ano man yung selection niya. We'll cue her dyan, para meron entertainment tayo. Sabi ni Ate Flor, bakit daw siya hindi inimbitahan? Dito? Oo. Ay, gano'n? Oo, Ate Florly ka dito, dali. Sabi ko nga halika rito. Yes, Ate Flor. Kahit hindi kita nakikita. Ba't wala ka? Nako. Naririnig niya. Narinig mo yun, Ate Flor? At saka narinig ni DJ Sky DJ Sky, ni Doc noong nakinig ako kay Kuya Eddie kasi last Wednesday I was at Hacienda Heights and I was listening and then sabi ko dyan si Ate Flor yan ang co-host ni Kuya Eddie. Kuya Eddie, yeah. So by name kilala niya si Flor. Kaya pala sabi ko kay Ate Flor punta ka na rito, Ate Flor, pero Kuya Eddie was supposed to be here. Oh really? Sabi niya sa akin sabi ko halika at ano tayo, join in on the chime kasi parang topic ko kasi nung last time 2 broadcasts ago gustong pumunta ni Kuya Eddie pero very tight yung topic natin so it was hard to include them pero ngayon I allotted na free for all and ganyan tattoo, maganda kasing topic ko yung tattoo na ganyan Yes. Oo pinag-uusapan namin kanina kung anong klaseng tattoo ang ilalagay kasi si Miss Candid Carey magpapalagay ng tattoo doon sa pusod niya. Sabi niya, balak niya. Ano yung papalagay mong tattoo, Miss Candid Carey? Gusto ko yung yung ano yun? Tawag to, yung sun? Butterfly or butterfly kasi. Maganda rin yung butterfly kasi I have already here at the back and I wanted another one para palagi may butterfly ako sa stomach. Ayun, yan. Pag tinanong siya, ma'am, ready na ba kayo mag-lecture? Sabi niya, wait a minute, because I still have butterflies in my stomach. That's permanent. Oh my God. Ano? Hindi, kayang-kaya niyan, ma'am. Sabi niya, kaya ko. Batido na kayo, sabi nila ganyan. Pupunta na si Kuya Eddie. Kuya Eddie, pupunta siya. Nagpepenitensya pa daw siya. May hinahampas pa siya ng palaspas. Naglalakad siya. Naglalakad siya ni Sky. Talaga naman. May daladalang troso. May daladalang troso. Oo, nagpepenitensya nga. May daladalang troso. Baka pagdating dito ni Kuya Eddie, dugu-duguhan na yun. Marami na siyang tattoo. Yan. Pagdating niya dito, marami na siyang tattoo na ganyan. Duguan na. Oo. Anyway, pinag-uusapan namin kanina off the air kung anong klaseng tattoo ang ilalagay at saka saan. Yung nga, sabi ni Miss Candid Carey, butterflies doon sa stomach niya. Ikaw, Doc, anong papalagay mo kung magpapatato ka halimbawa? Ano? Agila. Saan naman ilalagay yung agila na yan? Sa puwet. Hindi, yung natatanggal natatanggal. Ayaw niya ng permanent. Yung lang, kasi merong ibang klase ng, alam mo yung usually pumunta ka sa Boracay, ang mga uso na pinapatato ng mga usually bumibisita doon, yung henna. We call it henna tattoo. Ano yan? That could be, maaalis yun, matatanggal yun after a week. Oh, yeah? After a week, yes. We call it henna. Dapat mag-uwi ako ng maraming ganito, Doc. Ano? Yeah, ganyan. Uso na rin ganyan. I think sa Philippines ang daming ganyan. Basta ano mo lang siya. Ako, kung magpatatato ako, aside dun sa last name na pinag-usapan namin ng mga anak ko, magpapatato ako naman dito sa pusod ko naman. Ang papatato ko yung kamay. Ganyan. Oh, really? Oo. Ay, pag gano'n, pababa. Hindi, kamay na kanon. Para pag nakipagkilala ako,
O yun, nakikipagkamay pa yun eh. You wanna shake my hand? Siyempre, doon sa pusod ko, shake niya yung hand ko. ikaw naman, DJ Sky, of all places, doon mo pa ipapatak. Well, siyempre, that's closer to reality. Oh, really? Yes. O yun naman, oh. There is also this saying, Ano yan? closest to reality, sama mo eh. Ano ba yun? May sinabi yung doctor sa akin nung estudyante ako. Oo. The greatest lie nearest to the truth. Oh. Wala kayo na. Saan kaya yun? Saan kaya yun? You want to know that? Ba? Oh, I'll tell you in secret. Secret pa. May secret pa. Ikaw Basyon, halimbawa nagpatato ka, ano naman ang ilalagay mong klaseng tato? Ano sa palagay mo? Ilalagay mong klaseng tato? Basyon, ano sa palagay mo? Anong klaseng tato? Ano sa palagay mo? Siyempre, halimbawa. Bat. Ha? Ano? Yung bat. Paniki. Bat. Oh. Naka-fly ka, ano? Paniki. Bat naman. Bakit naman bat ang naiisip mo na ganyan? Yeah. Para lumipad siya. Palagay ko to palagay ko sa vegan ito sa kawayan noon pinapalo yung mga bat pag lumalabas ng hapon. Oo. Marami. Lumalabas. Paniki Panakot. Yung Panakot. lalo Panakot, yung mga paniki na nakatiwarik. I mean, di ba pag Oo. kumano sila Nakatiwarik yung sila. Head, yung head nila nasa baba. Patiwarik sila. Ba't kaya nakatiwarik sila? Oo nga, bakit nga ba? Tatanungin kita, DJ, bakit nga ba? Meron dahilan pero hindi ko pwedeng mo sabihin. rin It's a sikreto family rin. show eh. Oh, secret. It's a secret. Kaya talaga, oh. Ginugulo nyo eh. Anyway, so si Kuya Eddie is on his way dito. Talaga namang may dala-dala palang troso si Kuya Eddie. Pinapasan-pasan pa eh. Akala ko tapos na yung Huwebes, yung Biyernes Santo. Yung pala pinapasan pa niya na ako. Anyway, sabi ni Lou Dumlao, isa sa Skyrom, yung anak niyang 18 years old, gusto magpatato raw noon. Kaya sabi ni Lou, ayaw niya. Siyempre, by the time na nag-21 yung bata, nagpatato na, umuwi na ng bahay, may tattoo May na. tattoo na. Kasi dito, siyempre, independent ka na eh. Ganun ang culture naman dito. So, hindi na ka pwedeng, you can pretty much decide on your own. Walang magagawa ang parents mo to a certain extent naman na ganyan. Parang nangyari sa akin, ganyan din eh. Yeah. Pagdating ko sa bahay. Naging pasaway ka rin. Pagdating ko sa bahay, sabi na aking bunso, what happened to you, man? Bakit ka may tattoo? Tapos sabi niya, huwag ka nang magpadagdaga until pero pagdating ko the following week, may dagdag na naman. Sabi niya, bakit meron ka na naman? Mayroon ka na naman tattoo na ganyan. Si Ate Flor, papasok na naman simbahan eh. Ate Flor! Yan. Hi! Oo, magsisimba. Okay, ni Ate Flor yan. Yan ang kanyang Sunday hobby. Pero kinakabahan ako sa kanya eh. Bakit? Baka lumampas siya eh. Ikaw naman, DJ Sky. Ikaw naman, ano lang niya yun eh. Baka lumampas siya. Ako, mahirap. Ay, pag lumampas siya, talaga nandun na siya. Oo, Sana naman pag when that time comes for me, ako personally, sana naman pag that time comes for me to go home, so to speak. Yeah. Si Saint Paul, si San Pablo, hindi naman ako tatanungin kung ikaw ba Peter. anak? Si San Pedro. Peter, hindi si Paul. Si Paul pala, binayaran pala ni Peter. Kasi Saint Peter yung si San Pedro, binigyan ng susi. Yeah. Ngayon, sana naman hindi niya ako tatanungin, ikaw, DJ Sky, may tattoo ka ba? Na gano'n. Baka mamaya hindi ako papasukin. Sana hindi yun ang requirement, no? Yun na nga eh. Kaya nga kayong mga pumunta doon sa gate na nakabalik, pakisabi nyo naman, balitaan nyo naman kami kung naghahanap ni San Pedro ng tattoo bago pumasok doon. Baka naman yung mga may tattoo ang ayaw papasukin ni St. Peter doon, no? Alam mo sa Estados Unidos, ang daming, almost more than 20% ng population may tattoo dito sa US. And then, mas maraming babaeng may tattoo kaysa lalaki. 23% ang mga babae. Yeah. Why kaya? Sa US. Hindi ko alam kung bakit mas maraming mga babae nagpapatato na ganyan. Yung more on kasi, ang mga babae kasi more on sa mga stylish kasi yan eh. Fashion. More on fashion and lalong para din kasing makeup yan eh. Really? It makes you beautiful and then and sometimes ako napipil ko parang wow, I have this tattoo, parang ba gano'n na
it's a part of my body, it's an art and expression ko sa sarili ko. And I think minsan it makes you feel confident, it makes you feel like beautiful, something like that. So, It's one of a art. kind. Yeah, Ganyan. ganon. Kayo, Doc, ano sa palagay niyo? Bakit ang mas maraming babae na may tattoo? Ano sa palagay ninyo? Dito sa Estados Unidos. Siguro, maganda para sa kanila dahil baka popularity. Mapansin sila. Mapansin sila. Pero usually yung husband nila, kung may asawa, meron din tattoo parang it's in common na both of them meron. Partner. Parang yung nakita ko na dito meron kaming tinatawag na Black Beach. Dito sa May La Jolla, malapit sa UCSD. Clothing is optional. Yes. Oh, so they go Clothing is bold? optional. Well, they call him nude beach. Okay, nude, Pero ang yeah. technical term is clothing is optional. Wow, that's Ganun. kind of Ngayon, interesting. pag pumunta ka ron, everybody is basically nude. Diyan sa Black Beach, diyan sa May La Jolla. Na ganyan. So much so na pag ikaw nakadamit, ikaw ang medyo uneasy Yung para kang hindi komportable kasi lahat sila they're basically showing what they have. Yes, that's a culture. May nakita ako na akala ko nakabikini at nakatupis siya. Pero nakatato yung bikini niya saka yung ano niya. Oo. Wow, it's permanent bagong style naman niya. Oo. Style yun. Oo. Parang meron, ha? Kaya naglalakad siya, akala ko nakabikini siya. Oo. Makita ko, tattoo lang pala. Oo, kasi animated nung kwan. Kaya sabi, oh wow. Very unique yun, nakatato. Alam mo parang, I think, it has a benefit actually. Kasi kung ganon, hindi mo talaga mapapansin na nude siya So parang hindi ka, iba nakukoveran siya, hindi masyadong, yung dating hindi masyadong malisyoso, something like that. Parang stylistic talaga. Yeah, style talaga. Saka sa honeymoon, very convenient. At saka ano yun, permanent, ano yun, ito pa, matipid pa. Matipid, yan ang sasabi ko matipid. Hindi na maglo-laundry. Yes. Hindi na maglo-laundry. Matipid na DJ Sky. Hindi na siya bibili ng undies, right? Yeah. Yeah, okay yun. Ganun hindi na kailangan ng dryer. Dito meron kaming nude beach tawag na Black Beach dito. Kung i-google mo diyan. So, you can go in there and basically take everything off. They don't care. Yeah. Ganyan. This is a part of culture. Yeah. Or somebody might care. So, At saka alam mo, DJ Sky, yung pagpapatattoo kasi when you decide on having a tattoo, it depends kasi sa motive mo that's true. That's true. Right? Yes, right? yes. You should know your motive, why you are doing this, something like that. Huwag lang yung I'm doing this for yung mga negative things. But our society is already educated about that. It's already like what you said. It's already accepted in the society. Yes. Lalo na yung mga younger generation. So sino yung basketball star na ang daming tattoo noon sa kasama ni Michael Jordan? The Bad Boy. Si Bad Boy. Ano pangalan? Rodman. Dennis Rodman. Oo, nung makita mo talagang ang dami siyang mga tattoo Oo. At saka yung mga tattoo niya talagang kung may marka na 6 inches pag pinisil niya gano'n, nagiging 12 inches si Dennis Rodman nung unang-una pati mga dila niya may mga hikaw, may mga singsing. Mga gano'n, may tongue piercing. Tongue piercing na gano'n, hindi mo tuloy alam kung anong ginagawa niya pag hindi nagbabasketball sa court Pero this is interesting. Sa US, sa survey nung 2000, 15% of Americans may tattoo. That's equivalent to 40 million of Americans. 15%? 15% of the population ng US, which equates to 40 million may tattoo sa Amerika. And then, every day, alam mo kung gaano kadaming tattoo parlors na ina-add dito sa US, 20,000 every day is being added. Kasi nagiging lucrative na, nagiging accepted na. Accepted talaga ng society yan. Kaya bago ang breakdown ng 2006 survey 18 to 25 years old, 36% may tattoo. Sa 26 to 40%, 26 to 40 years old, 40% may tattoo. 20 to 40. 26 to 40. Okay. Parang middle age na na yun Ang laki almost half.
40% ang ano nila and they have at least one tattoo. Kaya medyo hindi pa masyado sa bata, pero as they learn and have maybe income or learn things in life, lalong dumadami yung ratio ng may tattoo. Pero this is interesting. Alam mo ang Latin word for tattoo? What? Stigma. Oh, Bakit stigma? Ano? kaya nga yung perception sa society natin na pag sinabi mong tattoo It's it is a stigma. Ganon. Kaya so the Latin word for tattoo is stigma. Ano rin pala yung meaning ko? Stigma. It's interesting. Yeah, that's See? nice. So tattoo is a stigma. So na ano na 'yon, na carry over na 'yon na ano. You know how much money Americans spend on tattoo? 1.65 billion annually sa tattoo. Kasi dito napaka-intricate. At saka yung needle pala yung ginagamit ng needle dito, yung frequency noon up to 30,000 frequency yung pagdadat niya na gano'n. Kasi pagka pinas niyang ganyan, yung slow motion siya na parang yung puncturing, but it's very very small. Very tiny. Very tiny needle. Bleed ba? Yeah, it bleeds. It bleeds. And you really have to, wipe every now and then. So, depende rin kasi sa design Like, kasi depende rin sa ano mo, if you like colored tattoo or just one color. Yes. Yeah, depende rin sa design. But it's painful, I think. It's painful. But there is what you call this? Yung anesthesia, they call it topical. They apply a topical anesthesia. But when yung mga before pa, the old tradition I think is they inject talagang injectable yung anesthesia na ginagawa. Like yung mga tattoo sa eyebrow, hindi lang naman sa body. Eyebrow, there is a tattoo sa eyebrow, tattoo sa lids. The one I showed on my teaser, dito sa kamay. Yeah. That is hard. Yung intricate na, kasi yung skin mo hindi straight Yes. Kulukulubot And this is dito sa my hand mo, very sensitive ito. Pain. Yung pain mo dito is much more here. If you feel here. Ang dami Yeah, mga very fine kasi ng skin dito sa my hands. Kaya kung magpatato ako si Mini, Miney, Mo. Si Mini, Miney, Mo. Alam mo, ito sa mga babae ito, 59%. What is the most popular image ng tattoo sa babae? Dalawang sa survey nila noong 2012. Sige. Ang popular images are two. Dalawa sa mga babae. Hulaan ninyo kung ano yun. Pinaka-popular na image ng tattoo sa kanila. Butterfly? Hindi. Ano? Isa yung heart, puso. Oh, heart. Okay, meron pang isa. Hindi ba yung mga names ay nila? Hindi. Ang pinaka-popular. Heart is one. At saka merong isa. For some reason. Ano kaya yung isa? Heart. Ito, heart at saka angels. Oh, angels? Yes, angels. Yeah, So, ang pinaka-popular nung Oxygen Media Survey ng 2012. At saka ang tattoo machine have basically 4 parts. Meron yung needle, and then the tube for the ink, and then the electric motor, at saka yung foot pedal. Dito kasi automatic sila na ginagawa. Sa Philippines, foot pedal. Foot pedal, na gano'n. At saka kasi yung foot pedal, dual purpose yun pag tatato na ganyan, at saka pag hindi ka magbayad, tinatadyakan ka na gano'n. Iba na naman yan. Magpatugtog muna tayo. Para ang aking mga guest po from the Los Angeles area, si Dr. J. Villanueva, a practicing pediatrician based in Hacienda Heights, covering the multicultural community of Los Angeles. Si Miss Candid Carey, visiting Baptist ministry, and a registered nurse for that matter, coming from the Philippines. At saka si Basyon, also a practicing medical professional from the Los Angeles area. Mga guest po natin. Kaya magpatugtog muna ako habang tinitingnan natin ang ating mga kaibigan. Tingnan natin yung mga music. Ito, tinatalakay ko yung aking music. Kinakamada ko. Kaya ano ba yung mga pinapatugtog ko? Ang daming, ito I always like this music anyway. Sa gitara. Ayan.
Ayan ang gitara sa galing kay Kylie Padilla. I always love that music anyway dyan sa ating mga tagapakinig. Ang aking guest si Dr. J. Villanueva, a practicing pediatrician. Single po yan. Nako! Available na available. Anyway, at ating si Candid Carey, also visiting friend, high school batchmate from Quezon City. Also a registered nurse. At saka itong si Basyon, also a practicing medical professional from the Los Angeles. Oh, single nga pala si Basyon din. Si Basyon, single nga pala si Basyon din. Ang daming mga single dito mga taga Los Angeles. At saka alam mo ba? Mag-apply kayo? Mag-apply. At saka magandang qualifications niya. Ano ba? Fat. Ayan? Ano ibig sabihin ng fat? Ano ang ibig sabihin nun? Faithful. Faithful? Available. Available? Teachable. Bati? Macho. Ang macho. Anong pala FAT? Bago yun Mga kalibre yan ng, jewel. Kaya pala at i-plug ko muna itong kung kayo pinangangailangan ng General Tax and Preparation Services, magsadya po rito sa General Tax and Financial Services. Matatagpuan po dito sa National City. Ang location po is 550 East 8th Street, Suite 11, National City. At dalhin niyo po ang mga W-2s and 1099s ninyo. Tawagan niyo si Ate Ginger, ang floor office manager sa front office at sa phone number na 619-649-0069. Ulitin ko po, 619-649-0069. Magsadya po kayo dito dahil ang offer dito na free federal return preparation or you get a $50 discount is up to April 13 ang discount na yan. Kaya magsadya po kayo rito sa National City, magpagawa ng mga taxes ninyo. Remember, electronic filing is always free with the preparation. Kaya magsadyahan po lang kayo dito. Tawagan po ang 619-649-0069. Ayan, ang ad natin si Ate Flor, bumalik ulit, nagsimba. Ang pinag-uusapan namin kanina, si Sebastian, dalawa itong kasama ko dito, available. Si Dr. Villanueva, a pediatrician from the Los Angeles area, at saka si Basyon. Mga available And si Miss Candid Carey, who was a birthday celebrant from yesterday also. Taken. Yeah, Hindi, ibig sabihin, well taken. Well taken. Cared off. Yan. Talaga. Well taken, cared off. Lalo na yung mga aking family dito sa Los Angeles. Oo naman. Diba? May family away from home. Oh, yan. Kaya on and off tayo. Balikan natin si Doc Villanueva naman sa kanyang career. Ayan. So in and out tayo sa theme. At the same time, i-share natin si Doc na kanyan. Tell us a little bit about yourself as a practicing pediatrician ng Los Angeles area, Doc. Go ahead. Yung taga saan ka originally from, saan ka nag-aral, ganyan, how did you started coming here, ganyan. Sige. Okay, first of all, papasalamat muna ako kay DJ Sky for inviting me as a guest. Okay. Ako po ay original, born in Bigan, Ilocosur. Ilocos na po tayo. At saka nag-aral ako sa Divine Word College, elementary to high school. Kaya batchmate ko yung mga kasamaan natin dito, si DJ, Sky, my classmate, Candid Carey and Basyon, we're all classmates at Divine Word College, high school. So, I finished my high school there in 1970. Nag-proceed na ako sa Maynila kasi nandun din mga kapatid ko. Nag-aral ako sa Far Eastern University. I started as a pre-med. Yes. Pero na-abolis one semester pa rin. Na-abolis nila ang pre-med. So the best alternative at that time is to take medtech, medical technology. Kasi related mga subjects. So it helped me a lot. Nung natapos ko ng medtech, dinaretso ko na and proceed to medicine. Tanggap naman ako agad the same university, Far Eastern University, Dr. Nicanor Reyes Memorial Foundation ang tawag doon. Nasa may Moraita pa at that time. So
very naman tayo, very studious, hindi tayo nagbubulakbol, kaya nakatapos Good din student. tayo. Sino yung mga kaeskwela mo noon, ng mga batch natin? Sa Sa Segundo, sila Cesar. Cesar, they started college also in FEU. FEU with the Cesar same Segundo. And I know Virgil Mata started in FEU. Yeah, I think so. Oh, yeah? Virgil. And Julito Elia was in Julito? Fine Arts. Hello, Really? mga classmates sa FEU. I don't know kung nagtuloy sila, pero hindi ko na nakita nung continuous ng pag-aaral ko. Kaya, Yes. Yeah. so when I finish, or other words, graduate ng medicine 1978, Okay. so I have to render postgraduate internship. Ginawa ko dito sa Baguio General Hospital. BGH, okay. BGH, 1 year. Kasama ko ng mga best friend ko, si Dr. Lopez, Oh, yeah. Oh, I see. Dr. Tony Ao, nasa naman siya. Oh, sa batiin mo rin yung mga friends mo kasi nasa YouTube yan yung ano na. Si Dr. Lopez. Dr. Lagos is in Las Vegas. now. Oh, Las Vegas. Yan Yeah. talagang close friend. Pero alam niya lahat ang biography ko yan, kaya delikadong lapitan yan. Dr. Lopez. Siya pa resource person. So after BGH, nag-rural ako sa Kawayan, Ilocosur for 6 months. Ah, ganun ba? Then in between pala yan, we take a medical board. So we're waiting for the board when I was in Kawayan. And fortunately, nakapasa naman tayo sa board ng Philippine Board December of 1979. So fully pledged na tayo sa Philippines noon. And at that time pala, pinetition na pala, matagal na pala ako pinetition ng parents ko, talaga pine-prepare akong talaga mag-abroad eh. Abroad, okay. Oh, kaya 1976 pa yung parents ko, meron na silang biodata pero tinatabi dahil hintayin niya akong matapos eh. Just because of you, Talagang favorite ata ako kaya namimiss ko sila. Favorite. Tapos noong 1979, patapos na ako ng internship, nagpunta na sila, nag-migrate na sa US. So, Oh, I see. pinetition na ako. California? Yes. California sila. Oo, Long Yeah, Beach, okay. Long California. Beach, okay. So, they petition me as a single son. Pwede pa yan kahit overage ka nung araw. Mas Yes, mabilis yes. compared yung married na ngayon. Oo. Yeah. So, in 1983, March, nag-boom na ako sa US. But in the meantime, during that time, nag-work pa ako sa Del Campo Hospital as a staff physician. Okay. 1 year. Veterans Hospital, nag-work Veterans? medical, Oh, yeah. internal medicine, 1 year habang naghihintay ko ng time na Petition. mag-abroad ako o petition. So, yan ang kung sa Philippines. Yan ang how I get into the I US. get into the Philippines. Mamaya, babalikan natin si Doc. Paano siya naman nag-umpisa rito sa Estados Unidos? Transition natin yan. At saka, nga pala si Dr. Villanueva, nung magkaka-eskwela kami ng high school yan alam mo, nagulat kami nung first time ma-meet namin siya sa US kasi noon maliit siya Oo. Pati itong si Miss Candid Carey. Kami pinakamalit na. Pinakamalit niya mga yan Baka biglang, kaya ang sinasabi ko nung first time kung ma-meet niya mga yan, palagay ko kayo ni Doc pinaglaruan niyo yung mga chemical composition doon sa laboratory Ininom-inom niyo sa minimix-mix niyo kasi. Ba't tumangkad sila? Naging ang lalaki na lang ng mga tao. Alam mo si Dr. Villanueva, tingnan mo. Yes. Ang lead niya noon, si Miss Carey. Tiny ni Doc noon Oo. Kaya palagay ko, may formula na minix si Doc noon sila nila Cesar siguro niya. Ano ba uso noon? Pati yan mga pala yung kapatid mo rin si Rocky. Si oo nga, Kuya Rocky nasa bahay ngayon sa Hacienda Heights. So, Ayan. pakatulog pa. Like kasi natutulog Ay, ganyan talaga binata. Ganyan talaga. Kagaya ko rin gumigising alas 10. Ganyan. May freedom. May freedom. I like the word freedom. Yes, yeah. Very independent. Whereas the younger generation, akala ko si Kuya Eddie, tinitinan ko yung plug ni Kuya Wala Eddie. pa si Kuya Eddie. Yeah. Anyway, babalikan natin yan yung topic ko natin kay Doc Villanueva, a pediatrician from the Los Angeles area na ganyan. Balikan naman natin yung tattoo na naman. Na ganyan. Maraming factoids talaga ng tattoo ang origin pala niyan sa Polynesian community, sa Polynesian culture. Tattoo means which is to strike. Kasi yung the process of imprinting the ink na ganyan. Pero noon
ang ginagamit akala mo chisel Hindi, oo, yes. Different noon eh. Oo, minamatil yun. Ang tindi naman magtatulo araw. Pero, and then, the first tattoo ng Polynesian is 1473. Ang tagal na. 173. So, 1473 pa. Yung first, it was described in a paper by Joseph Banks, 1743. Ano, Ang unang AD? Oo, tagal na. After ano na yan? Dominion, Yes. oh. Yeah. Aboard the Captain Cook's ship, meron na pala nagtato doon. Biro mo yun, 19, ano pa yun, ang tagal-tagal na noon. Kaya, Na-research mo, DJ Sky, kung ano yung mga instruments na ginagamit nila. yes, yun nga, parang chisel yung bako may martilyo lang na ano, pero parang minamartilyo niya to strike nga yung ano nila. At saka, kuminsan na ginagamit pa nilang pang mix ng ink, urine. Oh, bakit daw? It was convenient to have urine kasi pag nasa barko, umiihi na rin, iinipon na lang. Oh! What was the rationale behind that? The urine? There must be Is there something in that something urine. Urine. Ano There must be content something in the kaya, no? urine Does to it give, make. is it It gives a form energy? no, is it an anesthesia thing or what? Well, siyempre nung time na Yeah, I think. nung time na yun they're not concerned about pain no? Talagang kasama na yun yung pain kung ano mang ginagawa mo Yeah, I think merong ano talagang content ang urine. Kasi, Oh, yeah? Yeah, meron kasi, yung mga iba kasi ngayon, iniinom nila yung urine nila ganun ba? Yung iba, yes, I think, yes. Ganun ba? Anong content doon, Doc? Protein ba? Or whatever? Ano ba yung- There is a content. Next O time. namimiss meron nila natin. yung sun mig light? Ano? Alam mo, next time. Lasa-lasa sa Next big time, light. that's also an interesting topic because Yeah. I think many people are already into that. Yes, Like sa yes. Philippines, I've known a lot of people in our Urine talaga. community Oh, yeah? that they're drinking urine. Aba? Yeah, I really don't know. And ginagamit pa nilang Ano sa palagay mo, pang-wash. Doc? Ikaw ang nasa medical field. Anong dangers na? Kasi kung ano sa opinion mo, pwede kong i-commercialize yung aking... Hindi naman rin i-recommend yan. I don't know kung anong Yeah, kuwan. but- Baka waste products yan. Waste Baka product, kuwan, okay, oo. okay. It's a waste Baka- product. Yeah. Doon is a toxic, I don't know if it's Oh. toxic thing, but Kasi mabuti may doktor tayo dito and we value your opinion on that. Yeah, na ano yan. Pero hindi pa naman kayo nakatikim ng urine ninyo, di ba, Doc? Ano? Di ba? Di ba? you know, Di ba? it just came into my mind. I really have to really research Yan on na, that. yung I have to- urine. I have to see. Bakit nga ba? Ano bang urine? O yan, That parang... these people are, parang medicinal sa kanila yun Ikaw ba yun? Nakatikim ka na ng urine, hindi ba? Oh my God, hindi pa. Hindi Pero pa. nababalitaan mo ba na meron talagang umiinom ng ganun? Sa amin. O yan, ang urine. O yan, that is interesting. Interesting talaga. Na ganyan. Bako, ginagamitan pa ng straw siguro. Oh, masarap yun. Lalagyan ng flavor. Mainit-init. Well, anyway, yan ang maganda kung sa tattoo of why are they using urine or things like that. Diba, nung panahon sabi mo DJ Sky, bakit nga ba ginagamit? Sa barko pa yan, ha? Sa barko. Actually, dito meron kaming barko na luma dyan sa downtown San Diego. Pag pumunta ka ron, it is also interesting kasi yung mga primitive tools nila from dental to medicine, yung mga doktor on board, anong ginagamit? Parang karpintero Mga pang-alis ng mga ngipin, walang sa anesthesia, yung umiinom lang ng alak Sa museum yan? Doon sa barko, may Star of India. Ang tawag din. It's a flag is may layag na ship. It's being preserved? Yes. It is a museum actually. And it floats. Lumalabas once a year. So kung pumunta ka ron, makikita mo yung nakalagay sa eskaparate yung mga tools nilang ginagamit noon pag lumayag sila, pag may sakit, yung kung paano sila magkaroon ng surgery, anong mga ginagamit tools, andun lahat sa eskaparate, naka-preserve. You know, sometimes it's very interesting to know all those, the back, Yes, old yes. times, Yeah. and then you compare it now. It's a really It's very, big difference. Yeah, oh. you know how the world is turning into something. Yung kagaya sa tattoo karamihan pala namimi-spell yung word na tattoo Tattoo nagiging T-A-T-O-O. Ganun namimi-spell nila dito T-A-T-O-O instead na T-A-T-T-O. Yeah. Ngayon, ang nakakatawa sa mga tattoo siyempre siguro yung mga body artist ang tawag na nila ngayon dito. Yeah, body artist, yeah. Yung may iba nagkakamali ng spelling. Naitattoo na
ang daming mga yung sweet pea na tawag nila dapat yun sweet na matamis at saka P na PEA. Nailalagay PEE. Di sweet na isbo, yung matamis na ihi. Oo, ang daming nagkakamali. So, those are funny. Merong collection ng mga funny tattoos na misspelled. In doing my research on this, matatawa ka tuloy kung ano yung mga pati yung expression ng affection nila. Nakakonvolute kasi mali-mali yung pagkalagay ng mga spelling Parang yung din, nabubutcher yung lyrics ng songs. Parang may pinatatamaan doon. Parang, sino kaya yun? Baka si DJ Sky yung pinatatamaan. Sino kaya yun? Sabi niya, say something, I'm giving up to you. To you? Paano naging to you? Yun giving up on you. Bago, sabi I swallow your pride. Paano may masaswallow yung pride? I swallow your pride. Sabi pa naman ni DJ Sky, sabi ko, bakit niya saswallow yung pride? Paano nga saswallow yung pride niya na gano'n? Sa giving up on you, giving up to you. Hindi kasi masarap yung tuyo pag weekend, kaya bumabalik yung tuyo sa akin pag Those are the unconscious funny side of unintentional funny side of DJ Sky. Ito yung some of the misspelled tattoos na in the archives na. I'm awesome. Pero yung awesome, AWSOME. Ganon, walang E. Oo, nagbrabrag ka na nga, I'm awesome Mali pala yung spelling. Bago yung Chi-town, na parang Chinatown, yung town nagiging TONW. Sabi, alam mo, pwede naman erasin yun. Bakit hindi na pinapa-erase? That's the problem. Ayaw siguro magbayad ulit. Kaya na masakit na naman yung kasi pag inulit yung tomorrow, mali yung spelling ng tomorrow, never knows. Leave a comment below, pero yung comment, COMENT. Yung your next, your next. Pero YOUR yung next. Bago yung YOUR, your next, hindi yung you are next. Kaya your next. Bago yung extreme. Extreme, nawawala yung T. Siyempre nagpapalagay ka ng tataba yung ito, eat and drink today for we die tomorrow. Yung for niya FORE. So halo-halo yung kaya nalilito yung nagbabasa ng tattoo sa gayon. Hindi kayo may kasalanan yun nang nagtatato. Oo, kuminsan mga tattoo. Kasama sa negosyo yon. Yeah, I think, Dito nga pala, di ba yung tattoo ngayon, Doc, di ba naaalis na ngayon, di ba? Oo. Yes. Pero it will cost you money to get it out. Again. Oo. So, it's all part of that business niya. Ano sa palagay nyo, yung pag-aalis ng tattoo, very safe din na laser ang ginagamit Laser, pero kompleto, hindi ako sure kung kompleto na alis, baka may residual pa atang kunti. May nakita ko parang merong ganun din. Trace ng kunti. Pero iba ngayon, ano na sila baka marami na kasi high-tech, baka maganda na ngayon ang labas. Pero safe naman yung laser siguro, ano? Ano naman siya, yung laser. Hindi kasi iniisip ko yung kagaya kay Darth Vader, baka mamaya yung may matamaan matamaan nako. Basta lang, careful lang kung saan ka nagpapatattoo. Kasi you should know yung hygienic ng gumagawa nun. That's the most important thing. Yeah. You should know. Dapat reliable and then walang HIV. HIV and you should be very careful with that kasi ikaw ang victim pagka hindi ka careful. So, at saka yun ang unang-una mong gagawin. Tatanungin mo muna kung bakit ka nagpapatato. Yung sanitation. Usong-uso kasi yung gusto nila may effects pa kasi mayroong may motion talaga yung iba naman, gano'n naman ang gusto nila. Di ba? Sabi mo, muscle. At saka nagpapatato yung isa kasi magkaibigan, sabi, nagpatato ka? Nagpatato ako, sabi niya. Pati na ako, ba nilalay? Patato ka, alinta naman yung pinapatato mo, sabi niya. Alinta lang, paano, what's the point? Alinta lang, sabi niya. Pero nagulat siya, maya-maya naging sawa na. Ano nangyari? May magic ba? Hindi ko nasasabi ko. Okay. Yung linta naging secret. Naging sawa. Baka DJ Sky, ano naman niya?
Anyway, ang topic po namin ay mga tattoo kasi maraming misconception. Sa akin din sa paglalaki, lumaki ako, kung may tattoo, galing ng preso. Pero back in the Roman times, yung mga gladiators parang nagpapatato. After nang nanalo sila ng gera, nagpapatato. So it's a sign of virility, it's a sign of parang macho, as a warrior na ganyan. Yeah, victory, mga ganyan. A victory. And at saka nga pala, so may positive pala yung mga tattoo. Now sa Japan naman, sa preso, nagtatato ka kung let's say you spend 10 years, 30 years, ilang tattoo ang for each 10 years na gano'n, merong sila. Kaya galing ka ng preso, gano'n din ang impresyon. Pero sa Roman times, hindi. It's a positive thing ang tattoo naman na ganyan. And that reminds me as we look at the monitor din ito pala, ang ating guest ay pakakantahin natin. Kaya isasalang natin kung ano man ang music ang kakantahin niya. Yay! Talaga, yeah. Magpatugtog ako ng music and then isasalang natin, pakakantahin natin ang isang guest natin dito. Para sa ating mga tagapakinig dyan, tingnan natin, ito naman si Sarah Heron na may gitara, ay Kilometro. Uy, alam mo, DJ Sky, mayroon Yeah. Yes? May Go ahead. song na tattoo. Oh, yeah? Yeah, there is. It's an English song. Okay. May Search it. Tattoo. Oh. Tattoo ang title ng song. Oo, dahil lang sinabi ko kanina sa program kanina, iba naman yung si tattoo sa Yeah. The Plan. Iba namang si tattoo yon na ganyan. Kaya, anyway, I'm gonna play one music and then tingnan natin kung iseset natin si Miss Candid Carey to render us one or two songs. Ganyan. Para i-share naman niya ang kanyang talent habang in-entertain tayo. Yeah. May visitors dito, mga grupong Los Angeles. Mga tropang Los Angeles yung mga ito lumusob dito sa San Diego because naiinip sila. Ang init-init kasi sa LA. Anyway. Kaya magandang weather Pagtangaling natin. tapat. Ayan. Simona, Sarah Heronimo with Kilometro. Kapayapaan, kailan kaya malulunasan ang salungatan ng estado na sana matapos na. Kaya magwawag isang di matigil na digmaan at digwaan ng bawat isa. Bakit hindi magkaisa upang ang gulo ay humupa na? Kaya magwawag isang di matigil na digmaan at digwaan. Bakit di magkaisa? Bakit natin panalangin at tingin kapayapaan sa lahat upang digmaan ay matigil? May katapusan pa kaya may hangganan pa ba? Kaliwat kanan na digmaan nakikita ng mata. Walang tigil na putukan ng mga bala. Ang laging naririnig sa hindi matapos na gera. Dahil di magkasundo agawan ng karapatan. Sa lupa na iisa ang nais ay masakupan. Dahas sa dahas umaapoy na labanan sa pagitan ng dalawang estado. Hindi mas kaunawaan, hindi na maramdaman ng kabutihan. Sa puso, tinakluban ng galit kaya gulong di mahinto. Gantihan bawian sa isipan, tanging alam kahit marami ng buhay ang nasawi sa kaguluhan. Na kailan ba matatapos ang laging tanong? Salitang kapayapaan sinisigaw ng pagulo upang ang hidwaan ay tuluyan talikuran na magandang bukas na wala na bakas ng pangangamba. Kaya magwawag isang di matigil na digmaan at digwaan ng bawat isa. Bakit hindi magkaisa upang ang gulo ay humupa na? Kaya magwawag isang di matigil na digmaan at digwaan. Bakit di magkaisa? Bakit natin panalangin at tingin kapayapaan sa lahat upang digmaan ay may darating pa mga araw na dapat asahan. Mahawakan ng kamay kapayapaang inaasam. Masilayan ng mata at pag-asa ay madama na sana ang karahasan ay tuluyang humupa na. Mabawi ang luha at ang linlangan sa isipan. Mapalitan ng ngiti ang tinamo na kalungkutan. Dahil sa dami ng mga buhay na nasayang, biktima ay karamihan. Sipiyan ng kabataan at nandamay sa alitan. Irian di mapagtanto, hindi malaman kung sino pa ang
ang tama at totoo, pero hindi na kailangan at di na mahalaga. Kung libo-libo mamamayan ang buhay ay nawala, hanggang kailan ba matatapos? Ang laging tanong din di sana ang panalangin, mahal na Panginoon, upang ang hidwaan tuldukan at talikuran na magandang bukas na wala ng bakas ng pangangamba. Hanggang kailan bawat isang di matigil na digmaan at digwaan ng bawat isa? Bakit hindi magkaisa upang ang gulo ay humupan na? Hanggang kailan bawat isang di matigil na digmaan at digwaan? Bakit di magkaisa? Ang laging panalangin at tingin kapayapaan sa lahat upang digmaan ay magiging Ang bigla, makakamtan ang katahimikan, kapayapaan ay kailang kaya Napapatingin, napapakilig, madalas sa iyo napapatitig. Tuwing dumadaan, napapagaan, araw na punong-puno ng kaguluhan. O hihikain yata ang tinamaang bata, para lang sa sulyap mo ako'y mamamanata. Kinukonsyaban niya lahat ng kabarkada. Napapansin mo bang dalas makasalubong ka? Kahit na magpigil, ako ay nanggigigil. Ano pa bang magagawa? Ikaw ay feel na feel. O hihikain yata ang tinamaang bata, para lang sa sulyap mo ako'y mamamanata. Ako'y para sa'yo at ika'y para sa'kin. Ano pa bang magagawa para ako'y iyon nang mapansin? Sana makita mo ako'y para sa'yo at ika'y para sa'kin. Makasilay lang sa'yo. Para makasimple lang sa'yo. Anyway, yan ang i-QQ natin ang ating guest. Ang tatlong guest ko from the Los Angeles area, si Dr. Villanueva, a pediatrician, single na single. Dito sa Los Angeles. Bakit kayo hindi nahuhuli si Doc? Ano sa palagay nyo, Doc? Bakit hindi kayo nahuhuli dyan sa... Wala bang nakakahuli sa inyo? Madulas. Madulas siya. Parang palos. Ayan. Anyway, ang ating guest si Miss Candid Cari, and on her right is Basyon, also a medical professional from the Los Angeles area. Visiting here sa aking Sky on the Air. At pakakantayin natin si Miss Candid Cari about at least 2 songs. Siyempre, pakinabangan natin yung kanyang talent na naman yan. Anyway, and back in our high school days kasi yan ang akong taga-gitara niya. Di ba, Miss Cari? Yes. Yan. Favorite kong taga-gitara si DJ. Ayan, oo. Magaling Kasi alam nyo nangyari, Magaling. kwento ko yata last time, pero ulitin ko ulit. Yeah. Kasi nung tinanong nila kung sinong gustong mag-gitara para kay Miss Cari, sabi na, natatakot kami lahat. Siyempre, ma-on the spot kami sa stage, si auditorium namin. Oo. Yan na,
Pero nung sinabi, bakit ma'am, anong kakantahin mo? Eh sabi niya, The Sound of Silence. Ay mo, sige, ako na, tutugtog ka ako. Kasi akala ko, Sound of Silence nga naman, walang tutugtugin lang. Kaya doon ako napavolunteer. Anyway, si Miss Candid Carey, pakakantahin po natin, at least 2 piyesa yan. Way I dance with you. Para he can share her talent naman. Kaya ito po, isasalang natin, meron tayong backing tracks dito sa studio. Meron tayong full complement ng orchestra. Patutugtugin natin si Miss Carey. I-cue namin kasi yung song para maano niya. And let's see yung ano niya. Ano yan? Ayan. Okay. Yes, this is all for you, mga listeners ni Julia Sky. Maybe I hang around here a little more than I should. We both know I got somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. You don't have to answer. I see it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I honestly love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day, and you shouldn't blow the chance when you got the chance to say I love you. I love you. I honestly love you. If we both were born in another place and time, these moments might be ending with a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we're just believing it at this. I love you. I honestly love you. I honestly love you. Yes, I honestly love you. Ayan! Palak pa mga kaibigan. Oh my God! Ayan, sabi nga nila, ating visiting switcher, let me switches muna ako dyan. Ating visiting Los Angeles group dito mga kaibigan.